Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dingginin niyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan at maibangon ko kayo. Makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga Israelita noong panahon ni Ezekiel ay wala ng pag-asa. Hindi lang sa hindi nakabalik ang mga bihag noong 597 BC nung natalo sila ng mga taga-Babylonia at pinatapon sa Babylonia. Noong 586 BC, natalo uli ng mga Babylonians ang mga Israelita at sinira na ang buog ng kanilang lungsod at pinabagsak na ang Templo sa Jerusalem. Lalong mas marami mga tao ang ipinatapon sa Babylonia. Wala na silang pag-asa na makabalik pa. Wala na silang babalikan. Sa ganitong kalagayan, nagpahayag si Ezekiel. Dinala siya ng Espiritu ng Diyos sa isang lambak na puno ng kalansay. Mga kalansay na tuyong-tuyo. Pero kahit na kalansay, pinasalita ng Diyos si Ezekiel. Magsalita siya sa mga kalansay. Nagsalita ang propeta at ang mga kalansay ay nagkaroon ng laman. Naging mga bangkay. Nagsalita uli siya sa mga bangkay at nagkaroon ng buhay ang mga ito. Tumayo ang mga bangkay at naging isang malaking hukbo. Ito ay larawan ng mga Israelita. Sila ay patay na. Wala nang buhay tulad ng mga kalansay. Pero sinabi ng Diyos na ibabangon sila sa kanilang mga libingan. Bubuhayin uli sila ng Diyos. Bibigyan ng pag-asa at sila'y makababalik uli sa kanilang bayan.
Ano ang ginamit ng Diyos upang bigyan ng buhay ang mga kalansay at ang mga bangkay? Ang salita. Nagsalita si Ezekiel sa mga kalansay at sa mga bangkay. Parang walang saysay na magsalita sa mga kalansay. Pero sino ba ang makaririnig ng salita? Pero ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Siya ay nagbibigay ng buhay. Tayo rin ay minsan o kaya madalas ay nasa kalagayan na parang wala tayong pag-asa. Wala nang kinabukasan. Lupaypay tayo at tuyong-tuyo na. Hayaan nating magsalita sa atin ang salita ng Diyos. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Magbasa tayo ng Bible. Mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos sa atin. Bibigyan niya tayo ng buhay at ng sigla. Kaya napakaganda ng sinabi ng Diyos na hanggang ngayon ay sinasabi niya sa atin, ibabangon ko kayo sa inyong libingan. Yan ang ating Diyos. Siya ay bumubuhay sa mga patay. Tanggalin po ninyo sa aming puso o Panginoon ang discouragement. Bigyan po ninyo kami ng pag-asa. Magsalita ka sa amin. Tunay na iyong salita ay nagbibigay buhay. Tanggapin po sana namin ang iyong salita ng may pananalig.